Magandang umaga po mga kabakbakan. Tayo nasa Tumawini. Eh di ba ipakilala mo yung batang-batang breeder natin? Good morning mga kabakbakan. Ngayon nandito tayo kasama si ex-Vice Mayor Enzo Uy. Thank you, Enzo. Bumati ka muna. Relax lang. Sir Ed, Magpakilala. Sir Joey, nice to have you here. Magandang umaga po sa atin lahat, mga kabakbakan na. Enzo, ilang beses tayo nag-schedule at naun kami. Kaya Tatlo, nga apat? suppose 3 o 4. Supposed to be last year nung kaka-champion ko dun sa BMEG Endorsers Cup. Kaso marami atang schedule si Sir Joey. Oo. At, Kasi nagkaroon ng biglang trip to Vietnam. Vietnam. So, hindi naman niya pwedeng hindihan yon. E nung sabi ko sa kanya, naka-schedule na ito. Sabi niya, pare, gusto ko sumama. Sabi ko, i-reschedule natin. Eh balitang-balita si Vice Mayor Enzo eh. Hindi naman po. Anyway, sana hindi ka nagtampo ha. Hindi po. Willing to Isabela wait. ang mga uy. Sikat na sikat sa manok. Paano ko ba naumpisa dito sa pagmamanok? Bata pa lang ako, yung papa ko, yung tatay ko, mahilig na talaga sa sabong. Okay. May pinagmana ka pala ha. Oo, sumasama na ako sa kanya. Pag nananalo, may balato, pero kahit hindi ko na kinukuha kasi talagang passion ko lang hilig ko lang Mahilig. talaga. Oo, siya, parang inspiration din talaga yung papa ko. Kaya napasok din ako siguro ako sa public service at saka sa pagmamanok dahil sa kanya. Pero, idolo ko talaga as siya. I understand, maaga kang naging pumasok sa public service. Ako, maaga. At the age Ilan of taon ka 17 nun? years old po. Ha? 17. 17 years old. Oo, 17. Wala. So anyway, ang father mo ba nagbe-breed nung araw o namimili rin naman ng Namimili panlaban? lang. Yung Namimili mga, ng sa panlaban. panahon yung mga boy primalyon na white, diba, isang buwangga okay. white, mga ilo-ilo, mga yung... Kaya pala mga linya mo rito, mga old lines eh, di ba? Mas gusto ko yung old lines Kasi para sa akin mas gusto ko yung naghahanda ako ng manok, mas gusto ko yung mabilis pumatay. Hindi ko naman sinasabi yung mga new lines na hindi mabilis pumatay, meron din May mga nakikita rin akong mabibilis pumatay. Pero ako, nagbabasa rin ako sa mga magazines. Nakikita ko yung mga noon na nagpapanalo pa rin ngayon. May kasabihan nga, stood the test of time. Hanggang ngayon, nananalo sila. So, bakit? Di ba? Ilan lang ho yung na-meet ko na nagbe-breed ng Rubble Hatch. Dito po, meron pa. Di ba? Blue face ba yan o yun yung maklin niya? Blueface. Tingin ko, blueface siya Straycomb. May halo siyang blueface. Pero magaganda tong laki nila, no? Medium lang. Pati yung tangkad, medium lang. Saan mo ikinukross to para na-retain mo yung competitiveness nila? Dito sa tare, Kasi Opo. alam mo naman mga Rubble, parang short knife chicken yan, malalakas pumalo. They are really short night chicken. Short knife chicken to. oo. Kinakross ko sila sa speed saka smart. Yung speed ko, yung black. Yung smart ko, yung white. Usually, yan lang talagang crosses ko dyan sa aking mga Billy Rubble Hatch. Pero pwede ko rin sila ilaban ng pure. Yung ability side, nasa mother side yung sa black ko. So, meron kasi akong 5 times winner na na black. Na nakapagpalabas ako ng mga inahin yan. Ikrinos ko yan sa mga hatch ko. Maganda naman yung nagiging resulta. Nadadagdagan yung power, yung bilis na re-retain. Yan po yung nababasa naman natin yan. At natutunan natin sa matatandang mga successful breeders in the past. Ganyan naman po history You learn from their experiences, di ba? Sabi nga nila, if you breed power over speed, you retain the speed, you gain some power. Pero the other side of the coin is, if you breed speed over power, you retain the power, but you do not gain speed. Kasi kadalasan nanggagaling sa nanay ang ability, di ba? Opo. Yung lalo na dito sa atin. Usually, ang mga ability blood ko nasa nanay. Ang foundation blood ko nasa tatay. Ever works with you. Sa akin kasi, pag nag-breed ka ng lalaki sa babae, pareho magbibigayan. Correct. Kung sino mas dominant, yun ang lalabas na resulta ng Yun ang breed mo. exception, yung dominancy. Yung mga puti mo naman, ano namang klaseng puti ito? Regalo sa akin ng misis ko yan. Yung misis mo rito sa ano? Ako, yung misis ko rito. Nag-iisa lang naman. Nag-iisa, okay. Intrigero ka talaga. Hindi, nililiwanag ko lang, no? Kaya tinawag ko. Guwapo bata, no? Nanonood yung asawa niya ng bakbakan, Okay, ha? ma'am, biro lang daw, ma'am. Dina, no? Dina? G po. G G. po. G. Baka ako magmamarilis iba yung pangalan. Bigyan ka pa ng pangalan. Sus, Mario, kailan ba kayo nagkita na kasama mo niya?
Ma'am, biro lang. Regalo niya sa akin. Pinangalan ko na, ginawa ko Gene White. Pero ito, ano to, na-acquire kay Circle L, Joey Lacson. One time kasi nag-browse ako nung Facebook. May pinost si Sir Joey Lacson doon na, I think two-time winner, no? White, pure white. Nandun yung presyo niya. Parang kanina ka pa nakatingin dyan na. Sabi niya, hindi, maganda eh. Sabi ko naman, pero pinakita ko na, maganda eh. Pero baka sakali eh. Marunong yung asawa nito. Alam mo kung bakit? Earlier, sabi niya, 17 years old, pumasok na siya sa politics. 17. 17, no? So, ang naging focus niya yung politics, public service. Basta wala sa love life. Eh, yung asawa nito, tingnan mo, nagregalo manok. Hindi marunong talaga. Oo nga. Sa mga siyempre, para masuyo mo yung tao, kung ano yung hilig niya, Right. doon mo siya, atakihin. Inatake ka sa manok. Nakuha ko sa manok. Wala ka nang wala. Magagaling talaga yung mga white na yan, mga kabakbak. Yung itim naman, Yung itim, locally bred din po yan. Na 5 times winner na nakuha ko kay Charles Wolf and James. I-breed ko po yung black niya sa black nung tito ko na Pampanga. Pinasukan ko ng rubol. Ang gaganda po ng result. sabi mo, pwedeng pumunta ng Quiapo. Opo, madurukot. Ganon din po yung ugali ng mga puti. Tingin ko parehas sila. Kaya nick din sila eh. Kapag i-blend mo yung smart sa power, yung white sa rubol, very nick din sila. Ano ba nagkakaproblema sa height nila? Medyo mababa ang rubula. Hindi naman po. Kasi selection, kailangan pagka medium yung fruit cup mo, pasukan mo na medyo matangkad ng, hindi naman yung stangkero yung magandang height na itim. So always balance silang, di ba? Alam naman po natin yan, Sir Ed, Sir Joey, na kapag ang inahin mo naman ay mababa, medyo mataas ng konti yung fruit cup mo. In fairness, no, I was able to go to visit Billy mga twice. Wala akong nakita sa kanya yung mga pandak na manok. At saka, kasi si Billy naman, dahil kay Joseph, close, na nabibitaw namin ng manok. Bumibreak sila. Bumibreak sila. Ewan ko bakit pagdating dito, bumapandak sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa weather. No? At saka yung whatever. At saka yung gusto ng breeder, kung ano yung gusto ng breeder. Well, whatever, basta doon, sinasabi ko, yung sa talian niya, wala akong nakakita yung mga pandak. Bitaw mo, they break. Ang lalakas. Tapos, ito palang manok, pwedeng negosyo. Tama, boss? Opo. Pagpapasukin nyo na rin to at gusto nyo magnegosyo, start small muna, think big. Huwag nyong abrupt na biglang marami, biglang malaki. Tapos kung papasukin nyo to, kung plano nyo talagang livelihood, commercial, kailangan hybrid ang breeding nyo. Meron din kayo pang commercial, meron kayong pang signature. Di ba? Yung signature, mabebenta rin din later yun kapag alam na nilang nagpapanalo na eh. Yeah. Katulad ng black, dati, yung itsura ng black, hindi naman pang commercial. So ngayon, kahit papano, nabebenta na po yung black. Dahil nga mas malakas yung pinapakita nila sa resulta ng mga laban. Opo, Diba? awa naman po ni Lord. Mula po dito sa Tumawini, Isabela, sa farm po ng ating butihing Vice Mayor na si Enzo Uy! Baka Bakbana!